Umorder nga pala ako ng Korean food. At sa buong buhay ko, first time ko lang makakatikim neto. Nag-research pa nga ako kung paano ba ito niluluto. Pero nung natikman ko, nagtataka ako parang may mali. Parang goma. Ba't ganun? Isang umaga, sobrang sarap sana ng ulam namin. Nagluto pala si mama ng adobo na amoy pa lang ulam na. Gusto ko na nga sanang kumain kasi meron ako inaalala. Mag-isang buwan na kasi itong parcel na to, hindi ko pa nabubuksan. Korean food nga pala to. Bago pa may expire, unboxing ko na. Hindi lang kasi to basta isang piraso, kundi 3 piraso. At ang tawag nga pala sa in-order ko ay Yopoki rice cake. Naku, curious kasi ako sa lasa kaya 3 flavor ang in-order ko. Isang cheese Yopoki rice cake, isang sweet and spicy Yopoki rice cake, at itong kimchi Yopoki rice cake. At dahil nga sa first time ko lang matitikman to, nag-search muna ako kung paano ba to niluluto. At nung pag-search ko, madali lang naman pala. Parang cup noodles lang pala na lalagyan ng mainit na tubig. Akala ko pa naman napakahirap, sobrang dali lang naman pala. Kaya naman tinignan ko na yung lagayan namin ng mainit na tubig. Pagbukas ko nga, wala na rin palang laman. Nagkape pala kasi sila mama ngayong umaga. Ito nga pala lagayan namin ng tubig, dito na rin kami nagpapakulo. Electric kettle nga pala ang tawag dito. Upgraded version siya ng takore. At nung nalagyan ko na ng tubig, nalagay ko na siya dito sa painitan. At sinalpa ko na sa salpakan. Malalaman mo lang palang mainit na yung tubig kapag nawala na yung kulay pulang ilaw na yan. At habang hinihintay natin uminit yung tubig, isa-isa na natin bubuksan tong Yopoki. Hindi ko pa kasi nakikita ang itsura nito sa personal. Dito pala sa ilalim nakasulat yung expiration. Matagal pa naman pala, 2025 pa. At pagkabukas ko, ito pala laman niya para sa macaroni na mahaba. Tapos nakabukod na rin yung flavor. Tinanggal ko na pala siya sa plastic at binuhos ko na sa cup noodles. Hindi ko alam kung tama itong ginawa ko pero mukhang tama naman kasi 2 ingredients lang niya. Magkakamali ka pa ba? Para mabilis nga pala, ginawa ko na rin para sa lahat. Sinalim ko na yung macaroni at yung mga flavor nila sa kanya na lang cup noodles. Medyo matindi nga lang yung amoy ng kimchi. Ang sabi sa instruction, dapat daw kumukulo pa yung tubig bago ilagay. Kaya nga ito, sobrang init pa ng tubig, inalagay ko na. Siguro kailangan talaga yung mainit para lumambot yung macaroni. Para nga siyang cup noodles lang, hinalo-halo ko na para kumapit yung lasa. Habang hinahalo ko, nararamdaman ko na lumalambot na yung macaroni. Excited na ako matikman sila, ay kaso lang mainit pa. Kaya naman tinaklaman ko muna para makulong yung init. At babalikan ko na lang after 15 minutes. Okay, so mga kadugit, eto na. After 15 minutes na naklaban ko sila dahil sobrang init. Ngayon sa buong buhay ko, sa loob lang 19 years ko nabubuhay sa mundo, ngayon lang ako titikim ng Korean food at ang pangalan niya is Yopoki. So let's go. Una kong titikman is itong Yopoki cheese. Siyempre honest with me lang. Eto na, first bite. Parang goma. Ganun. Okay naman siya pero ibubuhod ba dapat to sa flavor? Kasi ito walang lasa tapos yung lasa nasa sabaw. Ganun ba talaga? Okay, next itong sweet and spicy. Macaroni niya muna. Wala din. Tikman nga natin yung sabaw. Parang ano lang, tubig na nilagyan ng sili. Next, itong kimchi flavor. Ang lambot. Tikman ko yung lasa. Wait lang, wala akong masabi. Yung lasa ng kimchi. Ba't ganun? Ganito ba talaga lasa ng Yopoki? O mali lang pagkakaluto ko or hindi lang talaga ako sanay? Hindi ko nga pala alam kung tama pa pagkakaluto ko o mali. Kasi lahat sila yung lasa ay nasa sabaw. Hindi nakadikit daw sa macaroni. Ganun ba talaga? Pero kahit ganun, magbibigay pa rin tayo ng score. So itong cheese, binibigyan ko ng 7. Sweet and spicy, binibigyan ko ng 8. Kimchi, binibigyan ko ng 4. Kung mali man yung pagkakaluto ko, please pakisabi naman. Para pwede kong ulitin at may tama. So yun lang. Thanks for watching. Bye-bye! Yeah!